hindi ka makakarating sa Mindanao. So, kailangan humakbang ka hanggang sa makarating ka sa Mindanao. So, at napag-aralan na po natin na ang First Testament, nagtapos na rin ito. Ang Second Testament, tapos na po ito. At pumasok tayo sa pangatlong bahagi ng Testamento. Amen. So, magbukas po tayo ng Biblia sa Hebrew chapter 5. Hebrews chapter 5, verse 11. Okay. Sabi po ni Apostol Pablo, sulat po ito ni Pablo, sabi niya, tungkol sa kanya ay marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin. So bakit ganito ang salita ni Pablo? Yung patungkol kay Kristo, mahirap anyang saysayin. Ngayon, alam natin na ang Kristong yan ay mensahe ng panahon. So kasi pumasok na sila sa ibang kasi si Pablo po ang sumulat ng Second Testament. At yung Old Testament, madaling unawain yon. Pero nung pumasok sila sa Second Testament, sabi ni Pablo, mahirap na saysayin. At ang dahilan, bakit nahihirapan ang taong maunawaan? Kasi sabi niya, palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig. So kaya hindi makaabanti yung iba. Kasi mapurol daw ang kanilang pakikinig. Yung mga hindi, parang dumadalo lang. Hindi nila talaga ina-absorb ang mensahe. Kaya hindi talaga nila maunawa. So sabi ni Pablo, sapagkat nang kayo'y nangangararapat ng maging mga guro. So ang inaasahan ni Pablo, dahil marami na kayong narinig, dapat kayo na ang tagapagturo na kayo. So yan po ang inaasahan sa atin ng Panginoon na hindi tayo, sabi ko nga kanina, lagi tayo nasa bahay, hindi tayo lumalabas para umabanti papuntang Mindanao. So kailangan ay maging tagapagturo na raw tayo. So yan po ang dapat na maging kalagayan ng isang Kristiyano na hindi lang siya nanatili doon sa pakikinig. Kailangan marunong ka na rin na yung narinig mo, na pag-aralan mo, na ibibigay mo na rin ito sa kapwa. Amen. Sabi niya. Sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, dahil na niya sa tagal nyo na, sa pakikinig, dapat guro na kayo. Ay muling kayo nangangailangan na kayo'y turuan. Although, hindi naman masama na lagi ako, birlang pastor dito, nagtuturo ako. Pero, dapat lahat tayong tinuturuan, ibinabahagi na yung ating mga naririnig. Sabi niya, ninuman ang mga unang simulain ng aral ng Diyos. So mga basic, huwag na tayong puro basic. At naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkain matigas. So ngayon, inahilin tulad ni Apostol Pablo ang kalagayan natin kapag tayo daw ay matagal na pero basic pa rin o kaya hindi pa rin tayo nakakaabante, ang tulad daw natin sanggol. Puro gatas. Ang sanggol, alangang pakainin mo ng baka yan. Tama? Ewan ko sa inyo kung pwedeng pakainin ang sanggol. Yung dumididi ng gatas, pakainin mo ito ng baka. Nilaga. Maimpatsyo yan. So, hindi pa siya pwede sa mga matitigas na pagkain. So, tayo, matitigas na pagkain na itong ating naririnig, hindi na tayo sanggol. Amen? Okay. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas, ay walang karanasan. Ayun. So, ang sanggol, wala siyang karanasan. Sabi niya. Sa salita ng katwiran, sapagkat siya ay isang sanggol. Ngunit, ang pagkaing matigas, yung baka, kanin, baboy na barbecue, para yan sa matured.
ay doon sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang mga sama. So yung matured, kasi ang sanggol, walang ibang alam yan, didi lang. Hindi niya alam kung nagkakasala siya kasi sanggol eh. Kasi katulad noong na sa balita na sanggol, tulog ang nanay, siyempre gumagapang ang sanggol, nahawakan yung gunting, nasaksak yung nanay, patay. O may kasalanan ba yun? Napatay niya yung nanay niya. Nakahawak ng gunting yata yun, o kutsilyo. Sanggol. Sino ngayon ang sisingilin mo nun? Wala siyang alam. So, inosente. Pero tayo, alam na natin yung tama at mali. Amen. Okay. Sa chapter 6, verse 1. Kaya, tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan. Ayan. So, sabi ng propeta, ng Pablo, iwanan na natin yung mga basic, yung mga mensahe noon, yung mga panimula, at kung sa buhay naman, iwanan na natin yung dati nating buhay, yung luma. Hello? Kasi meron tayong lumang pagkatao, iwanan na natin yon. Umabanti na tayo. Tumungo tayo sa kasakdalan. Okay. At tayo'y magpatuloy sa kasakdalan. Ayun. Nawag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi, yung repentance. Hindi na tayo doon sa repentance, kasi ang repentance, para lang yan sa laging nagkakasala. Tama? So, wag na natin yung balikan na lagi na lang tayo nagsisisi. Okay. Sabi rito, kinasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa, at ng pananampalataya sa Diyos, yung faith, i-develop na yon. Okay. Ng aral tungkol sa mga paglilinis, cleansing, at ng pagpapatong ng mga kamay, laying of hands, at ng pagkabuhay na maguli, resurrection, iwanan na raw natin yung kasi mga basic na teaching yun eh. Pagkabuhay na maguli ng mga patay at ng paghuhukom na walang hanggan. Verse 3, at ating gagawin ito kung ipahintulot ng song. Ang dapat pala nating isagawa, abante, forward. Amen? Philippians chapter 3. Verse 12. Ano itong cellphone ko? Chapter 3. Okay. Nandiyan na? Now, sabi po ng 12, pakinggan niyo po ito. Hindi sa ako'y nagtamo na. Kumbaga, si Pablo po, sa kanyang kalagayan dito, kasi Philippians na ito, ay matured na siya. Pero hindi niya ito inaaring mataas na ang kanyang narating. Kumbaga sa isa na siyang matured, nandoon na siya sa kumbaga sa isang karera, malapit na sa finish line. Pero sabi niya, hindi sa ako'y nagtamo na. Kumbaga, alam niya na may gantimpala na siyang makakamtan. Okay. O ako'y nalubos na. Kundi nagpapatuloy ako. Ayun. So bagamat narating na ni Apostol Pablo ang kasakdalan ng pagiging Kristiyano, pero nagpapatuloy pa rin siyang umabante. Nakuha natin. So kaya hindi tayo pwedeng stagnant sa ating kalagayang espiritual o pagiging Kristiyano. Lalo tayong umabante. At tayo po, sa ayaw at sa gusto natin, tayo po ay ginagraduhan ni Lord
sa ating buhay Kristiyano. Ang sabi niya, kundi nagpapatuloy ako. At ang salitang ginamit niya rito, baka sakali. So kumbaga, nag-iisip pa rin si Pablo na baka mabuhal ako. Kaya ang ginagawa niya para yung pagiging mabuhal, hindi siya makarating doon, lalo niyang pinagsisikapang umabante. Kasi mga kapatid, hindi po natin baka tayo mabuhal. Kaya ang sabi ni Pablo, yung mga nag-aakalang siya'y matatag, baka mabuhal siya. So si Pablo sa pagkakataong ito, matatag na. Pero yung salitang ginamit niya, baka. Ano yung baka? Sakaling sabi niya, baka sakaling maabot ko yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. So ibig sabihin, kung ano ang kalagayan ni Kristo, abutin natin. Ano po si Kristo? Talagang si Kristo walang bahid na kasalanan, walang bahid ng anumang karumihan nung siya'y naging tao. Iyon daw ang abutin natin. Sabi po rito sa 13, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Ayan, bagamat matured na siya, bagamat si Pablo ay talaga namang isa ng masasabing totoo. Pero hindi pa rin ito pinagmamalaki na narating ko na. Datapot isang bagay ang ginagawa ko. Ngayon, ito po ang paano tayo aabante, paano tayo magtatagumpay sa ating kalagayan bilang Kristiyano. Ang sabi po ni Apostol Pablo, datapot isang bagay ang ginagawa ko. Ano yung ginagawa niya? Na nililimot ang mga bagay na nasa likuran. Ayun. Kaya pala nagiging matatag si Apostol Pablo. Yung nakaraan niya, nililimot niya na. Tinatalikuran niya na ito. So hanggat ang ating dating pagkatao, binabalik-balikan natin, hindi talaga tayo abanti. Kasi patras ka ng patras eh. Binabalikan mo yung dati mo. Hindi ka talaga abanti. So sabi ni Pablo, nililimot ko yung nakaraan niya. Ano yung ibig sabihin nililimot? Yung dati natin. Kasi ako halimbawa, balikan ko yung dati ko. Hindi tayo magkikita-kita. Nasa inuman ako sa oras na ito. Madilim pa, nagiinuman na kami noon. Kung babalikan ko yun, baka. So, mahirap nang balikan. Dahil pag binalikan mo pa yung dati mo, talagang hindi ka aabanti. Amen? Na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na ibig sabihin, paabanti siya, pasulong. At iyan ang dapat sa isang Kristiyano, sumusulong tayo. Paano ba pagsulong? Madali lang. Noong sanggol tayo, wala tayong ginagawa. Didi lang. Dede, tatas. Yan lang. Pero nung tayo ay magbinata, magdalaga, ay hindi na ganon. Tayo ay nagkukusa na. Hindi na tayo inuutosan. Ganon din sa church. Hindi mo na ang utosan. Kaya nga sabi ko nga, bakante yung ni Brother Francis, sino kaya mag-apply? Dahil kung walang mag-apply, malipipilitan si pastor na siya na ang doon sa bakante. Amen. So hindi na tayo dapat utusan. Amen. Alam na natin kung ano ang ating mga tungkulin at mga dapat gawin kasi ang Panginoon po, lahat tayo pinagmamasdan, lahat tayo ay tinitingnan ni Lord kung ano na ba ang narating natin. Amen. Okay. Sabi po rito, ito mabigat po ito. Nagtutungulin ako sa hangganan, ayan, sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Ano ang aim ni Pablo?
marating niya ang finish line. Kumbaga sa karera, kasi lahat po tayo, sabi ni Pablo, lahat tayo nasa karera. Sa karera, alam natin na hindi po lahat nananalo. Sikapin natin na panalo tayo. So si Pablo sabi niya, sinisikap kong marating ang finish line. At ang finish line natin dito, langit. Paano ka makarating doon kung hindi ka umaabante? Nananatili ka dyan sa ano? Okay, nakuha niya. So kailangan nating umabante, makarating tayo sa finish line. Sabi niya, 15. Kaya nga, kung ilan tayong mga sakdal ay mag-isip ng gayon, at kung saan may nangagkakaiba kayo ng iniisip, ay ipahayag naman ito sa inyo ng Diyos. Saang Diyos? Kapag po tayo tama ang ating mga motibo, i-reveal ito sa iyo ng Diyos kung ano ang dapat mong gawin. Amen. 16. Lamang ay magsilakad tayo ayon sa gayon ding ayos na ating inabot na. So, ibig sabihin, kung may narating ka na, matured ka na, lalo ka pang magpakasakdal. Huwag tayong paatras. Bilang Kristiyano, huwag nating hayaan na ang ating pagiging, lalo na ang pananampalataya. Kasi, nasa pananampalataya po ang susi ng lahat. Kaligtasan, faith ang kailangan mo. Kagalingan, pag hindi po totoong sasampalataya, hindi ka rin gagaling. Kailangan nyo kagalingan, lahat ng bagay, ang susi dyan pananampalataya. Ang tanong, gaano nakataas ang narating mo sa pananampalataya? Okay, ngayon sabi po ni Pablo, 17, ito masakit po ito. Mga kapatid, kayo'y mga kaisang tumulad sa akin. So, makikita natin mature talaga si Pablo dahil sinabi niya, tularan niyo ako. Dito sa church, pwede ko rin sabihin to sa inyo, tularan niyo si pastor. Bakit sinabi ito ni Pablo? Kayo'y mga kaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo, ang mga nagsisilakad ng gayon, ayon sa halimbawang nakikita niyo sa akin, sabi ni 18, sapagkat marami ang mga nagsisilakad. So, bakit sinabi ni Pablong, tularan niyo ako? Kasi may nakita si Pablong mga mananampalataya na ganito ang kalagayan. Sabi niya, sapagkat marami ang nagsisilakad na siyang madalas na aking sinabi sa inyo at gayon sinasabi ko sa iyo na may pag-iyak. Bakit siya na umiyak? Na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Bagamat sila'y Kristiyano, hindi nila alam, kaaway na pala sila ng Diyos. Bakit? Hindi kasi umaabante. Paatras. Ano mangyayari, pastor, doon sa mga kaaway ni Kristo? Na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan. Lahat baligtas? Kapag tayo ay paatras, paano ka makakarating sa langit? Paatras ka. Umabante tayo. Sabi niya, na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Diyos pala ang tiyan. Bakit tiyan? Kasi wala na siyang ginawa kundi puro pantiyan. Puro hanap buhay. Puro ang iniisip niya kung ano ilalagay sa tiyan. Puro pansarili ba? Hindi yan makakarating sa langit. Okay, sabi niya, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. So, puro panlupa lang. Wala siyang iniisip na para umabanti sa kamay ng Diyos. Amen. Punta muna tayo sa propeta. Okay, tayo, iyan po ang ating ginagawa. Bible muna, and then, itutuloy natin sa propeta.
fullness. Okay. Sabi po dito sa aking note, yung pong pag-abante, sabi rito, it is impossible to walk away from the truth if you have the Holy Ghost. Kung tayo po ay nagtataglay ng banal na Espiritu, hindi mo pwedeng takasan. Hindi mo magagawang tumakas. So katulad ng sabi ko nung Friday, hindi mo pwedeng takasan ito kung may Holy Ghost ka. Lagi mo itong isa sa isip at puso, yung gawain. Kasi dito lang tayo tatatag sa pakikinig. Romans 10:17, faith cometh by hearing. Pag hindi po tayo nakikinig, hindi po tayo tatatag. At pag hindi ka tatatag, paano ka sa abante? Kaya sabi niya, it is impossible to walk away from the truth if you have the Holy Ghost. So, hindi mo maiiwasan ang katotohanan kung taglay mo ang banal na Espiritu. Amen? Once we have this revelation of Jesus Christ, these things that we believe are the very fundamentals of the gospel to one of strong meat and full age. So, ito pong kapahayagan, lalo na itong kapahayagan ng Panginoon ngayong panahon, ito po ang karne. Ha? Ito yung pagkain na nagpapatatag ng ating pananampalataya. Amen? Now, sabi po rito, Luther, sino po si Luther? Siya po ang mensahero ng tawag ito? Justification. Si Luther. Sabi niya, Wesley was the stock. Sino naman po si Wesley? Siya naman ang mensahero ng sanctification, kabanalan. Mahalaga po itong tatlong ito. Kailangan ma-justified ka, and then, pag justified ka na kay Lord, pinawalang sala ka na, kailangan mong mabuhay sa kabanalan. And, pangatlo, sabi niya, ito pong baptism of the Holy Ghost. Si Brother Branham naman ang mensahero dito. At saka yung gifts. Okay. Now, sabi ko rito, never the plant gone backward. Ayan. Meron na ba kayo nakita na halaman, paurong? Halimbawa, tumubo na. Ganyan na kataas. Kinabukasan, gumanyan. Kinabukasan uli, gumanyan hanggang bumalik sa buto. Wala pong halaman na ganun. Kundi ito ay patuloy na nagsasanga sapagkat ang inaasahan ng nagtanim sa kanya ay bunga. Ganon din sa atin. Hahanapan tayo ni Lord ng bunga. Ano yung bunga? Bunga ng Espiritu Santo. 9 fruits po yun. So kaya sabi rito, never the plant gone backward. Ayun. Wala pong halaman na paurong. Okay? It is impossible to leave the third coming. Oh. Nasa third coming ka na, kasi meron tayong nakasama noon, taga banda rito sa Villasis, tama, sakop na ng boundary. Nakasama na natin sa third coming, umatras pa sa second coming. Amen? Sabi rito, it is impossible to leave the third coming and return to the church ages teaching, second coming. Babalikan mo yon na pinagdaanan na natin. Alam, kung mayroong fourth coming, bakit tumuloy tayo doon? Kaya lang, wala na, last na po itong third coming. Ha? Okay, so ano sa kasunod nito? You cannot open what God has shut. Okay, so sinarado na ni Lord yun. Tapos binuksan mo pa. Bumalik ka pa.
Sa Panginoon, yung mga aral noon, sarado na ito. So kaya sabi niya, nor you can shut what God has opened. At hindi rin daw natin pwedeng isarado ang binuksan na ni Lord. Wala na pong makakapagsara nitong third coming. Sila sinaraduhan nilang third coming, ang binuksan nila, second coming. It is impossible to turn away after tasting the wonderful words. My soul hath not pleasure. Okay, buksan nga natin Hebrews 6, chapter 4 to 6. Tingnan natin po yung mga paatras. Kung ano ang kahihinatnan ng mga umaatras. Sa buhay, kapag ang buhay natin paurong, ano ang mangyayari? At kung ang mensahe natin paurong, anong sabi rito? For it is impossible for those who were once enlightened. Nalinawan ka na. Narinig mo ang salita ng Diyos, tinanggap mo ito, malinaw sa iyo. Pero sabi rito, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come. Ito, mabigat ito. If they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put Him to an open shame. So kung tayo pala ay paatras, nakakatakot po ito. Walang kapatawaran pala yun. Kasi ang mensahe po, si Lord ito. Bakit mo iniwan? Kaya yung mga tumatalikod sa salita ng Diyos, wala pong kapatawaran yan. Wala pong ibang mensahe ngayon, itong third coming. Kaya yung mga umaatras, ano sa Tagalog? Sa kanahiwala sa Diyos ay di maaring baguhin silang muli. Sa pagsisisi, yamang kanila, ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos. So yung pagtalikod pala sa mensahe, pinapako mo si Kristo. At yung ating pamumuhay, patras, ipinapako. Kasi bakit pinapako? Ito. Ang trabaho po ni Lord sa lupa ay mediator. Tagatubos ng kasalanan. Ngayon, noong tubusin tayo, napako na siya sa cross. Okay, laligtas tayo. Pero ngayon, binalikan mo yung dati mong buhay. Sinong Kristo pang bababa para magpapako sa cross? Wala na. Walang kapatawaran. Kasi wala nang maghahandog ng buhay para mapatawad tayo. Wala na. Kaya nga dapat sa Kristiyano paabante, hindi pa urong. Amen. Nakuha po natin. Kasi kung tayo po ay paurong, mahirap yun. Wala pala itong kapatawaran. Kasi naranasan mo na ang magandang buhay kay Kristo. Pagkatapos, patras ka pa ng patras, unpardonable sin pala ito. Lalo na yung pagtalikod mo sa mensahe. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos, hindi tayo naliligaw. Na kahit na tayo po ay kung ano-anong pagsubok, magpatuloy tayo sa mensahe. Amen. Now sabi niya, there is a man here that can turn on the light. Sabi po rito, 162. Yesterday, Luther's mana. Yung mana po, mensahe. Would that work for Methodist? Ano yung Methodist? Wesley. Sa panahon ni Wesley, hindi na pwede yung mensahe ni Luther na justification. May bago na, sanctification. Okay.
Methodist, sabi niya. Methodist man yung mensahe ng mga Wesleyan or sanctification, sabi niya, would not work for Pentecost sa Seventh Church. Okay. So, ito yung yung Luther message, hindi pwede sa panahon ni Wesley. Wesley message, hindi rin pwede sa panahon ni Brother Branham. Pentecostal manna will not work for today. So yung mensahe ni Brother Branham noon hindi na rin pwede ngayon. At dyan po maraming nalilitong mga Branham. Natutuwa sila, Branham din. Pero hindi na ngayon pwedeng uobra kung hindi po yan yung nakita mo yung third coming. Hindi na rin yung kahit Branham yan. Katulad ng Bible. Ang Bible, may Old Testament, may New Testament. Pero sa panahon natin, hindi mo na makukuha ang salvation dyan. Bakit? 7 seals ngayon. Third coming. Amen. So sabi rito, see what I mean? Every day it come, day by day, fresh. And so has it through the church ages. So, ang mensahe po dapat, tulad nito, punta kayo sa ibang, lalo sa denominasyon, hindi nyo maririnig itong naririnig nyo dito. Kasi sariwa po ito. At dapat ang kinakain ng agila, nakakita po ako hapon sa YouTube, agila, sariwa ang kinakain. Unlike ng uwak. Ang uwak, yung mga may uod, kabulture, buitre. Pero ang agila, sariwang, hindi po yung kakain ng luma. At sabi ng prophet, tayo po yung mga agila. Kaya ang kinakain natin dito, sariwa. Sabi niya, Luther's manna was the message of justification. Wesley's message was the manifestation of sanctification. Pentecostal was the restoration of the gifts. But this is introducing the headstone. So nandun na po tayo sa dulo ng pyramid. Capstone na po ito. Holy Ghost na po ito. But this is introducing the headstone. The last day, the bride tree, which is contrary to all of it. Oh! Ano sabi? Message ng propeta, pero sabi na, message ni Luther, message ni Wesley, message ni Brother Branham. Iba yung mensahe ngayon. Dahil sabi na, but this is introducing the headstone, the last day, the bride tree, which is contrary to all of it. Bakit contrary? Kasi iba po ito. Third coming nga ito eh. Hindi ito second and first. So, biro nyo yan. Pero, mensahe ng propeta yun. Pero, contrary. To all of it. And yet, it's the same light. Bakit? Mensahe. For the matured. Nakuha nyo ba? Kaya nga, kung hindi po ang mensaheng ito na ating naririnig ang magiging mensahe ng mga churches, wala. Sayang lang ng pagod nila. Okay. Okay. He, spoken word is the original seed. 82-7. Okay. Ayan. The true bride. Okay, sundan nyo Kasi propeta po ito. Ang tunay daw na nubya, like Mary, yung nanay ni Jesus Christ, will have a virgin womb for the bride of the world. Sino yon? Which is Christ. Okay, so si Jesus Christ, isinilang po na walang tatay. Although siya is Son of God. Ang ibig kong sabihin, hindi siya dumaan sa sex. Dahil ang tao, bago po yan ibuntis ang anak,
meron silang pag-ugnayan ng mag-asawa. Si Jesus Christ, hindi siya ginalaw ni Jose. Pero, nagbuntis siya. Bakit nagbuntis? Yun ang sabi ng anghel kay Mary, magdadalang tao ka. Tatawagin mong anak ng Diyos yan. Hindi anak ni Jose. Oh. So, sabi niya, sino yung true bride? Mga tunay na mananampalataya. Tulad na niya ni Mary. Will have a virgin womb for the bride of the world. Okay. Which is Christ. When Christ, the Word, comes to the bride, kapag daw si Kristo pumasok sa nobya, tayo po yung nobya, ano mangyari? She will be the same as He is. Ebidensyang nandyan sa iyo si Kristo, tutularan mo ngayon si Kristo. Magiging katulad ka ng karakter ni Jesus Christ. Kung nandyan sa iyo. So kung wala siya, mahirap mong mag-impersonate. Kasi nature na po iyon ni Kristo. Yung pagiging maganda ang karakter, nature niya yun. Hindi tayo dito pwedeng mag-asta na, ay, magbanal-banalan ako, pagpapanggap na banal. Hindi po yan. May araw, ilalabas mo rin yung tunay na ikaw. Hindi katulad ng talagang nature mo si Jesus Christ. Kahit anong oras, kahit sa bahay ka, kahit saan ka, ganon ang nature mo, Jesus Christ. Kung nandyan sa iyo siya. So, wag po natin, kasi yung iba, pag nandito sa church, banal. Pag uwi, andilamot. Paano yun? So, ang isang kinalalagyan ni Jesus Christ, kahit po yan saan magpunta, nature niya na yan. Bakit nature? Si Jesus Christ siya nandyan. She will be the same as He is. Nandiyan ba? O yun. She will be the same as He is. A virgin by the word. Hindi ko po yung salita. Spoken word yan is the original seed. Sabi niya. I hope it's going over. Brother Neville, see? I hope you understand what was He. Word, the Word of God. Upon His upon His vesture. Ano yung vesture? Kasuotan. Ano pong sabi rito? He had a name written. Doon daw sa kanyang kasuotan, may nakasulat na pangalan. Ano nakalagay na nakasulat? The Word of God. Sino po yung Word of God? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So ang Word, si Jesus Christ. Okay? Okay. And in the beginning was the Word, and the Word was with God. Okay? And the Word was God. And the Word made flesh and dwelt among us. Yung Word, si Jesus Christ, nagkatawang tao. At nanahan sa lupa. He is God, and God is the Word. And when His bride comes, sino yung bride? Tayo. She will be the same product that He is. Kaya po, hindi po natin maitatago kapag nandyan si Kristo sa buhay ng tao, naging katulad siya ni Kristo. Nawawala na yung dati niyang buhay. Yung luma niyang pagkatao, nawawala po. Kaya sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5:17, na nagiging bago na siya. Wala na yung dati na pagkatao niya. Bakit? Kasi si Jesus Christ ang makikita mo sa tao. Amen. She will be the same product that He is. Virgin. Dito po sa Revelation 14:6. Sabi po sa 6, and I saw another angel fly in the midst of heaven. Now, alam natin dalawa po ang angel. Ang isang angel, yung nasa langit. Pero sabi po ng propeta,
Angel means messenger. So ang propeta po ay tinagurian ding angel kasi messenger siya. Sabi ko rito, and I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel. O yun, to preach. So hindi po ito anghel na may pakpak. Kasi may dala-dala niya daw ay walang hanggang gospel na ipapangaral. Unto them that dwell on the earth. So sila yung mga anghel na magmiminsahe sa lupa. And to every nation, and kindred, and tongue, and people. So tao po ito. Mensahero ng Diyos. 7. Saying with a loud voice. Ano ang kanyang sinasabi? Fear God. Matakotan niya kayo sa Diyos. And give glory to Him, for the hour of His judgment is come. So, ang pinapangaral po nito ay malapit na niya ang paghukom. And worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters. So, sabi po dito, ang mensahero po dyan si Luther. Yung unang anghel, kasi 3 anghel po ito. So, ang unang anghel, si Luther. Justification. The just shall live by faith. Pangalawa, 8. And there followed another angel. Ayan. Pagkatapos ng justification angel, may sumunod. Kasi tapos na yung isa. And there followed another angel saying, Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Fornication, karumihan. So, sino po ang angel na mensahero dito? Wesley. Bakit? Sapagkat ang kanyang mensahe ay sanctification. Amen. Verse 9. And the third, ayan, una na anghel, si Luther. Second, Wesley. And the third angel, follow them. May sumunod agad. Pagkatapos ng Wesley, mensahero ng sanctification, pumasok itong third angel, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image and receive his mark in his forehead or in his hand. So ang kanyang mensahe naman ay lumayo ang tao dito sa 666 na ito na nagtatatak. Bakit sinisikap niyang lumayo? The same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest. Day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. So, warning po ito sa lahat, lalo na sa atin. Kasi ang aral po ng propeta, yung sa kapanahonan ito. Maging maingat tayo ngayon dahil iba na po itong panahon na kinalalagyan natin. Amen? Notice, we are not waiting these angels to do something they have come and gone. So, bakit nasabi ito na hindi na tayo naghihintay dito sa 3 anghel na ito? Umalis na kasi sila. Tayo po ang naiwan. At yung kanilang mga iniwan, wala pong ibang gagawa niyan, tayo. Sino pa? Okay. Ayan. Laodicean Church Age. A momentary consideration of church history will prove how accurate this thought is. In the Dark Ages, the world was almost entirely lost
to the people. O, sa third ages, ay ang nag-blackout kasi sa church ages, lalo na sa Laodicea. Blackout po ang Laodicea. Mabuti-buti ng panahon ni Pablo, medyo maluwag pa ang pangangaral. Pero pagdating sa dark ages, sa panahon po ng tila 8 million ang pinatay ng Katoliko ng mga mananampalataya. So, kaya nag-blackout lalo na sa panahon ng Laodicea. Doon sa mula sa first church, second, third, fourth, fifth, sixth, si Jesus Christ nasa loob pa ng church. Pero pagdating kay Brother Branham, Laodicea, kumakatok na si Lord sa pintuan. Kung may kumakatok sa inyo, nasa looban ng bahay nyo? Yung kumakatok? So nasa labas na si Jesus Christ ng mananampalataya, kaya blackout. Salamat na lang tayo nung kumatok sa atin si Lord. Anong kanyang katok? Paano ang pagkatok ni Lord? Mensahe. At paano mo pinapasok si Lord? Nung tinanggap mo ang mensahe. So, kaya sabi ng prophet, itong mensahe natin, sa kapanahonan ng madilim, mayroong liwanag. Kadiliman po ngayon. Ang liwanag na lang ngayon, itong mensahe. Dahil itong mensahe, ito po ang nagbabago ng buhay. Maraming simbahan. Tingnan niyo yung simbahan. Papasok, tahimik. Pag-uwi, lasing. Pag-uwi, sindi ng sigarilyo. Anong silbi ng pagdalo niya? Niluluko niya lang sarili niya. Isang panluluko sa sarili niya, biro mo, pagdating sa church, banal ka, pag-uwi mo, balik ka na naman sa dati. Ganyan po mga aso. Ganyan ang mga baboy, balik sa dati. Ang baboy, paliguan mo, mamayang kunti, madumi na naman. Ang aso, yung kinain niya, isusuka, kakainin uli. Ganyan po mga aso at baboy. So, tayo, hindi po ganon. Dahil tayo po ay nasa tamang mensahe. Sabi niya, but God sent Luther with the word. The Lutherans spoke for God at the time. But they organized, ayun po ang masakit sa mga mananampalataya. Pagkatapos na dalhin ni Luther ang mensahe, ano nangyari? Organisasyon. May dumating si Luther, ayaw nila kay Luther. Dito na tayo, mag-organize na tayo dito. Kung kanya-kanya ng gang. Dumating si Luther po ang mensahero. Okay? But they organized and again the pure word was lost for organization. So nawawala pala ang mensahe pag nag-organize siya. Pinasok na ng organization. Tends towards dogma and creeds and not simple word. They could no longer speak for God. Then God sent Wesley. Pagkatapos, nagpadala uli si Lord ng mensahero, si Wesley. And he was the voice with the word in his day. The people who took his revelation from God became the living epistles, read and known of all men. So makikita niyo po ang Kristiyano. Kapag tinanggap ng tao ang mensahe, nagiging Biblia ka sa harap ng tao. Binabasa pala tayo ng tao. Habang naglalakad ka, anong basa sa'yo ng tao kung lasing ka? Palagay nyo. Ano ang pwedeng sabihin? Galing ka rito sa church. Alam ng kapitbahay mong galing ka sa church. Pero pagdating mo, nag-inuman kayo, anong basa sa'yo ng tao? So tayo po ngayon ang binabasa ngayon ng tao. Kaya pagka nakita tayong mali, yan ang masama dahil ang magja-judge sa iyo, unbeliever. Sa halip na ikaw ang judge, ikaw na ang ginajudge. Okay, sabi niya. Then God sent Wesley, and he was the voice with the word in his day. The people who took his revelation from God became the living epistles, read and known of all men. For their generation.
When the Methodists failed, God raised up others, and so it has gone on through the years until in this last day, there is again another people in the land. Sino po yung another people? Ako yon. Wala ata ang kasama ako. Sabi niya. There is again another people in the land who under their messenger will be the final voice to the final age. So yung mga sa panahong ito, ang naniniwala sa mensaheng ito, magiging spokesperson ka ng Panginoon. Hindi mo maiwasang i-share ang narinig mo. Amen? Okay, sabi niya. Last. Sabi rito. Okay, hindi pa pala ito. Laodicean uli, 3:40. Ayan. Sabi niya. Yes, sir. The church is no longer the mouthpiece of God. Sino po itong church? Church ages. Hindi po sila third coming. Hindi na raw sila ngayon ang mga pinagkatiwalaan ni Lord na mga ngaral. Okay? It is its own mouthpiece. So God's turning on her. He will confound her through the prophet and the bride. For the voice of God will be in her. Yet it is. For it says in the last chapter of Revelation, verse 17, the Spirit and the bride say, come. Once more, the world will hear direct from God as at Pentecost. But of course, that word bride will be repudiated. Okay, so wala tayong magagawa. Ang mensahero po sa panahong ito, sabi ng prophet, pasalamat ka kung tinanggap mo ang mensahero. Dahil tatanggihan daw ito ng tao. Amen. Mga Branham pa yun Pero pagdating na dito sa mensahe natin, ayaw nila. Sinabi po yan ng propeta. Sabi niya, once more the world will hear, marinig nila uli ito, direct from God, as at Pentecost. But, of course, that word bride will be repudiated, rejected. Hindi nila tatanggapin. Kaya nga, ang salvation po, hindi po ito paramihan. Pakuntian ito. O nakita niyo panahon ni Noah? 8 lang, buong mundo, 8 lang. Panahon ni Moses, ang nakarating lang sa Kanaan na galing sa Egypt, 2. So hindi po ito paramihan. Si Jesus Christ nagtayo ng grupo, ang daming tao sa buong mundo, 12 lang ang follower ni Jesus Christ. So ang salvation, hindi po ito paramihan. Mapalad ka kung makasama ka. Hello? So mapalad ka kung kasama ka doon sa kaunti. Sabi nga ni Brother, ito, mabigat yung sinabi ni Brother Brown. Kung dito anya sa ating grupo ngayon, merong isang maliligtas, ako yun. Kaya mo ba yan? Kung meron ditong maliligtas na isa, ikaw yun? Ay, paano ako? Alangang isuko ko ang sarili ko. Mabuti kung sinabi ni Lord, kung meron ditong 50 na maliligtas, kasama ko, maganda-ganda yun. Dahil, hello? Pero kung isa lang, paano mo ngayon masisigurong ikaw yun? So, hindi po madali ang salvation. Kaya nga, pagsikapan natin, paabanti tayo, hindi paurong. Kasi once na paurong na tayo, mga kapatid, sabi kanina, walang kapatawaran. Kasi binalikan mo yung dati mong pagkatao. Binalikan mo yung dating mensahe. Alam mong, kumbaga, paso na yun. First and second coming message na yun. Merong mensahe ngayon. Merong mana ngayon.
third coming message. Amen. Oh. Okay, ito last. Revelation 19. Taas mo. Yan. Verse 16. And he had on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings. Okay, so yung dito, yung kanyang kasuotan at ang kanyang balakang. May nakasulat. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. The vesture. Ano yung vesture? Kasuotan. Signifies his body. Oh! Iyon pala yung suot-suot ni Lord sa kanyang damit. Yung kanyang katawan. Sino yung katawan? Believer. So, doon sa coming ni Lord, kasi coming po ito ni Lord eh. Ha? Bumababa, okay? Suot-suot niya yung kasuotan niya na ano ang nangyari doon sa kasuotan niya? Ha? Signifies his body. Christ wrapped in a vesture deep in blood. Oh! Yung damit niya, itinubog sa dugo. Yung body, yung mga believer, sila yung mga tinubos ng kanyang dugo. So kung kasama ka sa body, nandito ka. Oh. His body that was deep in blood through 7 church ages. A bloody lamb, 7 horn. Ano yung horn? Power. Thigh signifies his seed. Ha? Kasi balakang po yun. Okay? So nandito po sa balakang ang tao. Yung nagiging bini ng asawa, ng lalaki sa asawa, nasa balakang po yun. Okay. Thigh signifies his seed. Children of word age, the word of God is written in his thigh. Tayo po yun. Amen. Kaya ipakita na rin natin ngayon na wala na pong atrasan ito. Sino pa ba nagbabalak umatras? Unpardonable sin po yung pag-atras. Kailangan makita sa atin lubusang pag-abanti. Amen? Okay, kapi tayo. May napulot ba tayo?